Kumusta, mga kapwa pusong naglalakbay? Ako po si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. Sa bawat kwento, may mga pusong nasasaktan, pero meron din kayang natututong maghilom. Paano kung ang taong pinangakuan mo ng habambuhay ay siya palang dahilan ng 5 taon mong pagdurusa? At paano kung ang tanging paraan para malaman ang totoo ay ang magpanggap na ibang tao at muling pumasok sa kanyang mundo? Elisa, anak. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Elisa habang nagpupunas ito ng mesa sa kanilang maliit na karinderya. Hapon na at paubos na ang mga paninda. Tanging ang amoy na lang ng natirang adobo at ang ugong ng lumang electric fan ang pumupuno sa hangin. Pinag-isipan mo na ba yung alok ni Mang Tonyo? Bahagyang natigilan si Elisa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basahan at hinarap ang matandang babae na halos ikalawang ina na niya. Isang matipid na ngiti ang isinukli niya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nay Nena, napakabuti po ni Mang Tonyo. Alam ko po yun. Mabuti pa sa mabuti, anak. Practical na yon. May stable na trabaho. Handa kang panagutan, pati na rin si Leo. Bibigyan ka ng disenteng tahanan. Bibigyan ng allowance ang anak mo para sa pag-aaral. Hindi mo na kailangang magbanat ng buto dito araw-araw. Bawat salita ni Aling Nena ay parang maliliit na bato ng katotohanan. Alam ni Elisa na lahat ng yun ay tama. Lahat ng yun ay ang pangarap ng sinumang babaeng nasa kalagayan niya. Pero sa tuwing sinusubukan niyang isipin ang sarili sa tabi ng ibang lalaki, may kung anong humihila sa kanya pabalik sa isang madilim na lugar. Salamat po sa pag-aalala, Nay. Pero hindi ko pa po kaya. Mahina niyang sabi. Puno ng respeto, pero may bigat ng pinal na desisyon. Bumuntong hininga si Aling Nena at marahang pinisil ang kanyang kamay. Hanggang kailan, Elisa? 5 taon na. Panahon na para kalimutan ang ama ng anak mo. Panahon na para isipin mo naman ang sarili mo. Tumangulang si Eliza. Walang lakas na makipagtalo. Paano niya ipapaliwanag na ang nakaraan ay hindi isang bagay na basta na lang iniiwan? Para sa kanya, ito'y isang multo. Isang multong kasama niyang natutulog sa gabi at gumigising sa umaga. Pag-uwi niya sa kanilang munting inuupahang kwarto, nadatnan niya ang 5 taong gulang niyang anak na si Leo, masayang naglalaro sa sahig. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Lumuhod siya at niyakap ang anak. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Habang hinahanda niya ang kanilang hapunan, napansin niya ang maliit na punit malapit sa balikat ng puting uniforme ni Leo. Kinuha niya ang sinulid at karayom. Sa ilaw ng nag-iisang bumbilya, maingat niyang tinahi ang damit. Bawat tusok ng karayom ay ginawa niya ng may pag-iingat at pagmamahal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para kay Leo, gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, habang abala siya sa karinderya, isang motorsiklo ang huminto sa tapat. Hindi ito pamilyar. Pago at makintab, iba sa mga luma at karag-karag na habal-habal na madalas tumambay sa kanilang kanto. Isang lalaki ang nakasakay, nakasuot ng jacket at helmet na ganap na nagtatago sa mukha nito. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit hindi ito umalis. Nanatili lang itong nakahinto roon, ang makina ay nakapatay, parang may hinihintay o may tinitingnan. Naramdaman ni Eliza ang mga mata nito sa kanya. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay at inalis ang helmet. Ang oras ay tila huminto. Ang ugong ng electric fan ay biglang nawala sa kanyang pandinig. Ang init ng hapon ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang mukhang iyon, mas matipuno na ngayon, may mga guhit ng pagod at pait sa paligid ng mga mata, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang mukha na minsan
ay nangako sa kanya ng langit. Ang mukha na dahilan ng 5 taon niyang impyerno. Si Marco at ang mga mata niya, hindi na ito ang mga matang puno ng pagsinta na minsan niyang tinitigan. Ang mga mata niya ngayon ay malamig, mapanghusga, puno ng galit na hindi niya maintindihan. Nakatitig ito sa kanya na para bang siya ang pinakamasamang nilalang sa balat ng lupa. Sa isip ni Marco, isang pangungusap lang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Sinisiguro na hindi niya malilimutan ang dahilan kung bakit siya naroon. Nahanap din kita, Elisa. Oras na para magbayad ka. Kinailangan ni Marco ng lahat ng kanyang pagpipigil para hindi bumaba ng motorsiklo at kaladkarin si Elisa palabas ng karinderya. Ang makita siya muli pagkatapos ng 5 taon. Ang babaeng sumira sa kanyang tiwala ay nagpaalab sa apoy ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Pero hindi. May plano siya. Isang plano na pinag-isipan niyang mabuti. Ang paghihiganti ay isang pagkain na masarap ihain ng malamig. Isinuot niyang muli ang kanyang helmet at pinaandar ang motorsiklo, nilagpasan ang karinderya na parang wala siyang nakita. Pumarada siya sa may kanto at bumaba, naglakad patungo sa isang hilera ng mga paupahang kwarto na hindi kalayuan. Magkano po ang isang kwarto dito? Tanong niya sa isang matabang babae na nagwawalis sa labas. Sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa. 5,000 kada buwan, kasama na tubig at ilaw. Bawal ang maingay. Walang pag-aalinlangan, kumuha si Marco ng isang rolyo ng pera mula sa kanyang bulsa at iniabot ang bayad. Kukunin ko na. Ang pangalan na ibinigay niya ay Kiko. Isang simpleng pangalan para sa isang simpleng tao. Isang habal-habal driver na naghahanap ng bagong simula. Perpekto. Mula sa maliit na bintana ng kanyang bagong silid, kitang-kita niya ang karinderya. Kitang-kita niya si Elisa. Bawat galaw, bawat pagpunas ng mesa, bawat pagod na buntong hininga. Nang mga sumunod na araw, iyon ang naging buhay niya. Pagmamasid. Ang makita ang karukhaan ng buhay ni Elisa, ang luma nitong damit, ang pagtitipid sa pagkain, ang itsura ng karinderya, na tila anumang oras ay babagsak, ay lalo lang nagpatibay sa kanyang paniniwala. Iniwan mo ako para sa pera, pero heto ka ngayon, naghihirap. Nasaan na ang lalaking ipinagpalit mo sa akin? Habang nagpapakalunod si Marco sa kanyang galit sa maruming eskinita na yon, sa isang malinis at malamig na opisina sa Makati, isang tawag ang nagdulot ng panginginig sa kamay ni Victor de Villa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nanginginig ang boses niyang tanong sa pribadong investigador sa kabilang linya. Opo, Sir Victor. May isang kliyente na naghahanap ng impormasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Elisa Reyes. Ang description, tugmang-tugma sa babaeng pinapahanap niyo rin noon bago niyo ipinatigil ang lahat. Naramdaman ni Victor na nanlamig ang kanyang pawis. Sino? Sinong kliyente? Halos pasigaw niyang tanong. Sapat na para mapalingon sa kanya ang kanyang fiancé, si Isabella, na abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa kabilang mesa. Confidential po, sir. Pero ang masasabi ko lang, malaking tao. Ibinalibag ni Victor ang telepono. Ang kanyang muka ay namumutla. Victor, calm down. Anong nangyari? Mahinahong tanong ni Isabella. Kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Siya na! Nanginginig na, sabi ni Victor. Si Marco, alam kong siya na yon. 5 taon. 5 taon nating itinago. Tapos ngayon, isinara ni Isabella ang folder na hawak niya. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Marco, sabi niya, hindi isang tanong, kundi isang kumpirmasyon. Kung nahanap na siya ni Marco, malalagot tayo. We need to find her first, Victor. At kailangan nating siguraduhin na sa pagkakataong ito, hindi na siya muling makakapagsalita. Samantala,
Pabalik sa barangay, walang kamalay-malay si Marco sa panganib na paparating. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang galit na unti-unting kinakain ng kanyang pagkatao. Patuloy siyang nagmasid mula sa kanyang bintana, naghihintay ng tamang pagkakataon, at doon niya unang nasilayan ng bata. Isang batang lalaki ang masayang tumatakbo palabas ng karinderya. Nakasuot ito ng medyo maluwag na uniforme ng eskwela, may bitbit na bag sa likod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakita niya itong lumapit kay Aling Nena. "Mano po, Lola Nena?" Magalang na sabi ng bata, sabay abot ng kamay ng matanda at pagdikit nito sa kanyang noo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Ang mukhang iyon, ang hugis ng mga matang iyon, ang ngiting iyon, ito'y isang maliit na bersyon niya. Walang duda, ito ang kanyang anak. Isang komplikadong emosyon ang humampas sa kanya. Mayroong pananabik na hindi niya inaasahan, ngunit mas nangingibabaw ang pait. Ito ang bunga ng pagtataksil ni Eliza. Ito ang buhay na patunay ng kanyang kasinungalingan. Ngunit ang kilos ng bata, ang pagmamano, iyon ang gumulo sa kanya. Paano pinalaki ng isang babaeng mukhang pera ang isang batang ganito kahusay? Ang tanong ay pumasok sa kanyang isip, mabilis at hindi inaasahan, tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Agad niya itong iwinaksi. Pakitang tao lang yan. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niya ng hangin. Lumakad siya palabas ng kanyang silid at sa hindi sinasadyang pagkakataon, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niyang naglalaro ang bata, mag-isa. Hinahagis nito ang isang maliit at luma ng bola sa pader at sinasalo ito. Ang bawat hagis at salo ay may kasamang maliit na tawa. Isang tunog na dalisay at puno ng kaligayahan. Isang tunog na tumagos sa puso ni Marco sa kabila ng pader ng galit na kanyang itinayo. Sa isa sa mga hagis, masyadong lumakas ang pagtama ng bola sa pader. Gumulong ito palayo sa bata, dire-diretso sa paanan ni Marco. Natigilan ng bata, napatingin ito sa bola. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin kay Marco. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng pag-usisa, walang bahid ng takot. "Kuya, bago ka po dito?" tanong ng bata. Ang boses ay maliit at malambing. Napatanga si Marco. Ang mundo niya ay biglang naging tahimik. Ang lahat ng ingay sa kanyang isipan, ang galit, ang paghihiganti, ang 5 taon ng pait, ay biglang naglaho. Ang tanging naroon ay ang mukha ng kanyang anak. Nakatingala sa kanya, naghihintay ng sagot. Ang mga salitang anak at papa ay gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Gusto niyang lumuhod, yakapin ang bata, at itanong kung kilala ba siya nito. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang garalgal na tunog. Hindi siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa mga matang yon, mga mata na salamin ng sarili niyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 mahahabang taon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na mas malakas pa sa galit. Pagkalito, bumalik si Marco sa kanyang silid na tulala. Ang boses ng bata ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Kuya, bago ka po dito?" Isang simpleng tanong na gumiba sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Ang imahe ng kanyang anak, ang anak na dapat sana ay lumalaki sa kanyang tabi, sa isang mansyon, hindi sa isang maruming eskinita, ay sumasampal sa kanya. Kinabukasan, ang kanyang pagkalito ay napalitan muli ng determinasyon. Kailangan niyang mapalapit. Kailangan niyang malaman ang lahat. Sinimulan niya ang kanyang araw bilang si Kiko, ang habal-habal driver. Ipinasada niya ang kanyang motorsiklo sa buong maghapon, nag-aalok ng mabilis at murang sakay sa mga taga roon. Hindi nagtagal, nakilala siya bilang bagong driver sa lugar. Ito na ang pagkakataon niya.
Hapon na nang pumarada siya malapit sa karinderya. Nagkunwari siyang nag-aantay ng pasahero. Lumapit siya kay Aling Nena. Nay, magandang hapon po. Kiko po pala. Magalang niyang pagpapakilala. Kung kailangan niyo po ng magde-deliver para sa karinderya, mabilis lang po ako. Nginitian siya ni Aling Nena. Aba, mabuti naman kung ganon. Sige iho, tamang-tama, may ipapadala ako sa kabilang kanto. At ganoon lang kadali, nakapasok na siya sa mundo ni Elisa. Habang nag-aantay na maihanda ni Elisa ang ipapadala, naupo si Marco sa isang bangko sa labas. Dalawang babae na nagkukwentuhan sa kalapit na tindahan ang narinig niya. Sayang talaga yang si Elisa, ano? Sabi ng isa. Maganda sana. Masipag pa. Kaso ayun, may anak na dalaga. Sino ba namang matinong lalaki ang papatol dyan? Kaya nga, sagot ng kausap. Kawawa din. Nagpapakahirap mag-isa para sa bata. Pero kasalanan din naman niya. Kung sino-sinong lalaki kasi ang pinatulan noon. Bawat salita ay parang gasolinang ibinubuhos sa nag-aapoy ng galit ni Marco. Tama sila. Siya ang may kasalanan. Siya ang sumira sa sarili niya. Pero bago pa man niya maisawso ang sarili sa pagpapatunay na tama siya, lumabas si Aling Nena, dala ang isang walis ting-ting. Hoy, mga bunganga ninyo! Sigaw niya sa dalawang babae, hindi galit pero may awtoridad. Imbes na buhay ng may buhay ang pagdiskitahan ninyo, bakit hindi niyo pag-usapan kung paano kayo makakabayad ng utang niyo dito sa tindahan? Ha? Agad na natikom ang bibig ng dalawang babae at nag-iwasan ng tingin. Si Elisa, pagpapatuloy ni Aling Nena. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon pero matatag. Ay isa sa pinakamarangal na babaeng nakilala ko. Hindi niyo alam ang pinagdaanan niya. Kaya kung wala kayong magandang sasabihin, manahimik na lang kayo. Napatingin si Marco kay Aling Nena. Nagulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtatanggol. Sa loob ng karinderya, nakita niyang nagpupunas ng luha si Elisa, nakatalikod. Narinig pala nito ang lahat. May iniabot si Aling Nena na isang supot kay Marco. Ito, iho, pakidala lang kay Aling Marta sa may lumang kapilya. Habang nag-aantay, nasulyapan ni Marco si Elisa na maingat na nagbabalot ng natirang ulam. Kanin at adobo na mukhang masarap pa. Akala niya ay para ito sa kanilang hapunan ni Leo. Ngunit nakita niya itong lumabas sa likod ng karinderya at dahan-dahang iniabot ang balutan sa isang payat na batang gusgusin na nag-aantay doon. Ngumiti si Eliza sa bata at ginulo ang buhok nito bago bumalik sa loob. Isang simpleng kilos, pero para kay Marco, iyon ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Nang matapos ang araw, isa pang delivery ang ipinagawa sa kanya. Isang malaking bayong ng mga sangkap para sa palengke kinabukasan. Kiko, pasamahin ko na sa'yo si Elisa ha, para may katuwang ka sa pagbubuhat, sabi ni Aling Nena. Walang nagawa si Marco kundi tumango. Ang pagsakay ni Elisa sa likod ng kanyang motorsiklo ay nagdulot ng kuryente sa kanyang buong katawan. 5 taon. 5 taon mula noong huli niyang naramdaman ang init ng katawan nito. Napakagatlabi siya para pigilan ang sarili sa anumang emosyon. Habang nasa daan sila pabalik, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Walang babala. Ang mga patak ay mabibigat at sunod-sunod. Dito muna tayo, Kiko! Silong! Sigaw ni Elisa. Mabilis na ipinreno ni Marco ang motor sa ilalim ng waiting shed. Basang-basa sila. Ang lamig ng ulan ay gumuhit sa kanilang mga balat. Tahimik sila pareho. Nakatingin lang sa buhos ng ulan na tila walang katapusan. Ang tanging naririnig ay ang lagaslas nito sa yero. Bigla, nagsalita si Elisa. Ang boses ay mahina at tila galing sa malayo. Ganito rin kalakas ang ulan noong... Napatigil siya. Napalingon si Marco sa kanya. Ang mukha ni Elisa ay blangko. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan na para bang may pinapanood na isang pelikula sa kanyang isipan.
Isang pelikulang puno ng sakit, puno ng pighati. Hindi niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang sakit sa kanyang mukha ay mas malinaw pa sa kahit anong salita. Ang hindi natapos na pangungusap ni Eliza ay nag-iwan ng marka sa isipan ni Marco. Anong nangyari sa araw na yon? Anong alaala ang dala ng ulan na nagdulot ng ganoong kapighatian sa kanyang mukha? Ang mga tanong ay sumasayaw sa kanyang isip. Ginugulo ang itim at puting mundo na kanyang binuo. Dumating ang araw ng fiesta. Ang buong barangay ay nagbago ng anyo. Nagkabit ng mga makukulay na banderitas sa bawat kanto. Ang hangin ay puno ng amoy ng nilulutong pagkain at ng masayang tugtugin mula sa mga sound system. Sa karinderya, triple ang dami ng tao. Si Eliza ay parang hindi mapakali sa pagsaserve ng mga order. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, ngunit hindi nawawala ang magalang na ngiti sa kanyang mga labi. Si Marco, bilang si Kiko, ay abala rin sa pagde-deliver ng mga order sa mga bahay-bahay. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga lalaking nag-iinuman sa kabilang kanto ang nagsimulang mag-ingay. Ang leader nila ay si Mang Gardo, isang kilalang lasenggo sa lugar. Nang mapadaan si Eliza para magdala ng order sa kalapit na bahay, hinarang siya nito. "Uy, Eliza! Ang reyna ng ating fiesta," sabi ni Mang Gardo. Ang boses ay malagkit sa alak. "Bakit hindi ka muna maupo dito? Samahan mo kami." "Nako, pasensya na po, Mang Gardo. Marami pa po kasing ginagawa sa loob." Magalang na tanggi ni Eliza, sinusubukang umiwas. Pero humarang sa kanyang daan ang lalaki. "Sandali lang naman. Ang sungit mo naman. Kaya ka iniiwan ng mga lalaki eh. O baka naman, naghahanap ka pa rin ng tatay para dyan sa anak mo?" Nagtawanan ang mga kasama nito. Namula ang mukha ni Eliza, hindi sa galit, kundi sa hiya. Yumuko siya, nanginginig ang mga kamay na may hawak na tray. Ang buong paligid ay tila nagmamasid. Sakto namang pabalik si Marco mula sa isang delivery. Nakita niya ang lahat. Isang itim na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Hindi ito ang galit na para kay Eliza. Ito'y galit na para sa kanya. Para sa sitwasyong kinalalagyan niya. Bago pa man siya makapag-isip, ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang. Hindi siya nagsalita. Dumaan siya sa pagitan ni Eliza at ni Mang Gardo. Itinulak ng bahagya ang lasing na lalaki palayo. Tumayo siya sa harap ni Eliza, nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng mundo. Tiningnan niya si Mang Gardo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit meron itong bigat at lamig na tila kayang tumunaw ng bakal. Isang tingin lang, pero sapat na yon. Ang tingin ng isang taong hindi dapat sinusubok ang pasensya. Natigilan si Mang Gardo. Ang tapang na dala ng alak ay biglang naglaho. Nakakita siya ng isang bagay sa mga mata ng simpleng habal-habal driver na ito. Isang bagay na mapanganib. Nagkamot siya ng ulo at bumalik sa kanyang upuan. "Salamat," halos pabulong na sabi ni Eliza nang makaalis ang grupo. Nakatingin siya sa sahig, hindi makatingin ng diretso kay Marco. "Walang anuman," sagot ni Marco. Ang boses ay magaspang. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang motorsiklo, naguguluhan sa sarili niyang ginawa. Bakit niya ginawa iyon? Dapat ay hinayaan niya lang. Dapat ay nasiyahan pa siyang makita itong napapahiya. Pero hindi. Ang nakita niya ay hindi ang babaeng taksil. Ang nakita niya ay isang ina na pinagtatanggol ang kanyang dangal. Kinagabihan, habang pauwi si Marco, napadaan siya sa isang maliit na sari-sari store. Sa labas nito, nakita niya si Leo, tahimik na nakatitig sa isang laruang robot na nakasabit. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagnanasa. Narinig niyang tinawag ito ni Eliza. "Leo, anak, tara na." "Mama, ang ganda po," sabi ng bata. Hindi inaalis ang tingin sa laruan. "Sa susunod na lang, anak." "Ha? Kapag nakaipon si Mama," malambing na sabi ni Eliza
at hinila ng marahan ng anak palayo. Kinabukasan, may iniabot si Marco na isang maliit na supot kay Elisa. Pinamimigay sa may munisipyo. Sobra to. Baka magustuhan ng bata. Nang buksan ito ni Elisa, nakita niya ang robot. Ang mismong robot na tinititigan ni Leo. Tumingin siya kay Marco, nagtataka. Gabi na nang matapos ang trabaho. Pagod na umupo si Marco sa labas ng kanyang silid. Ilang sandali pa, lumapit si Elisa. May dalang isang plato ng pansit at isang baso ng tubig. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang pagkain. Salamat. Para kanina. At para dito. Itinuro niya ang bintana ng kanilang silid, kung saan masayang nilalaro ni Leo ang bagong robot. Tumangulang si Marco. Naupo si Elisa sa isang bangkito, hindi kalayuan. Ilang minuto silang tahimik. Kiko, basag ni Elisa sa katahimikan. Magkakilala ba tayo dati? Napatingin si Marco sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga mata ni Elisa ay seryoso, puno ng pag-uusisa at isang bagay na hindi niya mawari. Tinititigan siya nito na parabang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa, na parabang ang maskara ni Kiko ay may mga bitak na at nakikita na niya ang anino ng taong nasa likod nito. Ang tanong ni Eliza ay parang bombang sumabog sa gitna ng tahimik na gabi. Nanuyo ang lalamunan ni Marco. Ang buong pagkatao niya ay sumisigaw na umamin. Natapusin na ang pagkukunwaring ito. Ngunit ang alaala ng 5 taong sakit ay muling bumalik. Hindi pa panahon. Hindi, sagot niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Siguro, kamukha ko lang ang dati mong kakilala. Tinitigan pa rin siya ni Elisa ng ilang segundo na parabang tinitimbang ang kanyang mga salita. Sa huli, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Siguro nga. Tumayo siya. Sige Kiko, salamat ulit. Magpahinga ka na. Nakahinga ng maluwag si Marco nang makita niya itong pumasok sa kanilang silid. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay mapait. Isa na namang kasinungalingan ang idinagdag niya sa bundok ng mga kasinungalingan na kanyang binuo. Kinahaponan kinabukasan, napansin niyang matamlay si Leo. Hindi ito kasing sigla ng dati. Gabi na, habang nag-aayos si Marco ng kanyang motorsiklo, narinig niya ang isang mahinang pag-ubo mula sa silid ni na Elisa, sinundan ng nag-aalalang boses nito. Hindi niya ito pinansin. Lagnat lang siguro ng bata, sabi niya sa sarili. Ngunit pagsapit ng hating gabi, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanya, sinundan ng isang sigaw na puno ng purong takot. Tulong! Tulong po! Ang anak ko! Bumangon si Marco na parang kidlat. Ang sigaw ni Elisa ay hindi ordinaryong sigaw. Mayroon itong tono ng desperasyon na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Sumilip siya sa bintana. Ang ilaw sa silid ni na Elisa ay nakabukas. Nakita niya ang anino nito na hindi mapakali sa loob. Sinubukan niyang bumalik sa higaan. Wala akong pakialam. Hindi ko sila problema. Ngunit ang sigaw ni Eliza ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang anak ko! Hindi! Anak din niya iyon. Sa isang iglap na wala si Kiko, ang mapaghiganting driver, ang natira ay si Marco ang ama. Mabilis siyang lumabas. Kinatok niya ng malakas ang pinto. Elisa, anong nangyayari? Kiko! Si Leo! Nangingisay siya! Sigaw ni Elisa mula sa loob. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Sinubukan ni Marco ang seradura. Nakakandado. Wala ng oras. Sa isang malakas na sipa, sinira niya ang pinto. Ang tanawing bumungad sa kanya ay halos dumurog sa kanyang puso. Nakita niya si Leo sa sahig. Ang maliit na katawan ay nanginginig at naninigas. Si Eliza ay nakaluhod sa tabi nito, umiiyak, walang magawa, kundi tawagin ang pangalan ng anak. Walang pag-aalinlangan. Binuhat ni Marco ang bata. Ang katawan ni Leo ay nag-aapoy sa init. Dadalhin natin siya sa ospital. Ngayon na.
Ang takot sa mukha ni Eliza ay napalitan ng bahagyang pag-asa. Tumango siya. Mabilis na kinuha ang isang lumang kumot at isinukob sa bata habang buhat ito ni Marco. Sumakay sila sa motorsiklo. Ang biyahe patungo sa pinakamalapit na pagamutan ay tila isang walang hanggang bangungot. Ang maliliit na kamay ni Leo ay nakakapit ng mahigpit sa jacket ni Marco. Bawat panginginig ng bata ay parang isang kutsilyong tumutusok sa dibdib niya. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Dinala si Leo sa loob habang sila ni Eliza ay naiwan sa labas. Umupo si Eliza sa isang upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Umupo si Marco sa tabi niya. Wala siyang masabi. Anong sasabihin niya? Nakasalanan niya ang lahat. Na kung sana ay hindi siya nabulag sa galit, hindi sana sila aabot sa ganitong sitwasyon. Magkano kaya? Narinig niyang bulong ni Eliza. Wala akong dalang sapat na pera. Baka hindi nila gamutin si Leo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Marco ay naglaho. Ang natira ay isang matinding awa at pagsisisi. Lumipas ang mga oras. Sa sobrang pagod at pag-aalala, hindi na malaya ni Eliza na nakatulog na pala siya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Marco. Natigilan si Marco. Hindi siya gumalaw. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Eliza. Nakita niya ang mga guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata nito, ang tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Ito ang babaeng minahal niya, at ito ang babaeng sinaktan niya ng lubos. Dahan-dahan, isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan ang bumalik. Pagsisisi. Nang lumabas ang doktor, ginising niya si Eliza ng marahan. "Mrs." sabi ng doktor, "mabuti na po ang lagay ng anak ninyo. High-grade fever lang po na nag-cause ng febrile seizure. Common po yan sa mga bata. Kailangan lang po siyang ma-admit overnight for observation." Nakahinga ng maluwag si Eliza. "Salamat po, Doc. Salamat po." "Dumaan na lang po kayo sa billing section para maasikaso ang mga papeles," sabi ng doktor bago umalis. Iyon ang mga salitang kinatatakutan ni Eliza. Yumuko siya, puno ng hiya. Dito na magtatapos ang lahat. Paano niya babayaran ang ospital? "Ako na," sabi ni Marco. "Ha? Kiko, hindi. Malaki yan. Paano mo?" "Ako na ang bahala," mariin niyang sabi. "Bantayan mo si Leo." Tumalikod si Marco at naglakad palayo. Nagtago siya sa isang sulok, kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sumagot ito sa unang ring. "Sir Macomo, napatawag po kayo?" Si Arthur, ang kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant. Tiningnan ni Marco ang anino ni Eliza mula sa malayo. Nakatayo sa labas ng kwarto ni Leo, puno ng pag-aalala. "Arthur?" sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na matagal niyang hindi ginamit. "Nasa St. Jude Medical Center ako. Bayaran mo ang lahat ng gastusin sa ospital na ito." Walang tanong. "Ano po? Bayad na?" Hindi makapaniwalang tanong ni Eliza sa babae sa billing section. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang puso niya ay kumakabog. Inaasahan niyang sasabihan siya na kailangan niyang mag-iwan ng kahit anong bagay bilang collateral o tumawag ng kung sinong kamag-anak para tulungan siya. Pero hindi ito. "Opo, ma'am," nakangiting sabi ng staff. Isang good Samaritan po ang nagsettle ng lahat. Pati na rin po yung mga gamot na irereseta sa anak ninyo. Ang sabi lang po, wag na naming sabihin kung sino. Para siyang nabingi. Isang good Samaritan? Sa mundong ito, meron pa ba noon? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Kiko. Pero paano? Isa lang itong hamak na habal-habal driver. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Bumalik siya sa kwarto ni Leo na gulong-gulo ang isip. Gising na ang bata at medyo masigla na.
Si Marco naman ay nakaupo sa isang tabi, tahimik na nagmamasid. Kiko, simula ni Elisa. Ang boses ay nanginginig. Bayad na daw lahat. Tumingin si Marcos sa kanya. Sinisikap na magmukhang nagulat. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Siguro may programa ang ospital para sa mga nangangailangan. Tinitigan siya ni Elisa. Sinusuri ang bawat reaksyon sa kanyang mukha. Ikaw ba ang nagbayad, Kiko? Diretsahan niyang tanong. Umiling si Marco. Elisa, saan naman ako kukuha ng ganoong pera? Nakita mo naman ang buhay ko. May kaunting pait sa kanyang boses, isang pait na hindi para sa kanya, kundi para sa kasinungalingan. Kahit papaano, naniwala si Elisa. Lohika lang sinabi nito. Siguro nga ay isang himala, isang biyaya mula sa langit. Salamat sa Diyos. Pabulong niyang sabi, at niyakap ng mahigpit si Leo. Nakahinga ng maluwag si Marco, nakalusot siya. Pero sa loob-loob niya, isang bagong damdamin ang umuusbong, ang bigat ng isang utang na loob. Hindi utang na loob na siningil sa kanya, kundi isang utang na loob na siya ang nagbigay. At ngayon ay nakikita niya ang epekto nito sa mukha ni Elisa, isang pinaghalong pasasalamat at pagkalito. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, hindi makakain ng maayos si Victor. Ang litrato na ipinadala ng kanyang tauhan ay nasa ibabaw ng mesa. Isang kuha mula sa malayo ng isang babaeng kamukha ni Elisa. Kausap ang isang lalaking naka-jacket, nakatalikod. Sino tong lalaking to? Tanong ni Isabela. Tinuturo ang lalaki sa litrato. Hindi ko alam. Baka bagong boyfriend. Isang hamak na driver lang siguro. Sagot ni Victor. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang importante, kumpirmado. Nasa lugar na yan nga siya. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa man tayo maunahan na ni Marco. Huwag kang padalos-dalos, Victor. Banta ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Kung magpadala ka ng mga taong gagawa ng gulo, matitrace yan pabalik sa tin. We need to be smart about this. Kailangan nating malaman kung ano ang alam ni Marco at kung ano ang plano niya. Kinabukasan, nakalabas na ng ospital sina Elisa at Leo. Pagdating nila sa kanilang barangay, ang balita tungkol sa pagka-ospital ni Leo ay kumalat na. Si Aling Nena, ang unang sumalubong sa kanila, may dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Hi, salamat sa Diyos at ligtas kayo, sabi ng matanda. Itong si Kiko, hindi natulog buong gabi sa pag-aalala. Napatingin si Eliza kay Marco na abala sa pagpark ng kanyang motorsiklo. Isang bahagyang pamumula ang gumuhi-imihit sa kanyang mga pisngi. Nang makapasok na sila sa kanilang silid, lumapit si Leo kay Marco. Sa kamay nito ay isang papel na may drawing. Isang stick figure ng isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Katabi ang isang stick figure ng isang bata. Sa itaas, nakasulat sa paunti-unting letra, "Salamat po Kuya Kiko." Para po sa'yo, mahinang sabi ni Leo. Sabi po ni Mama, kayo daw po ang superhero ko. Kinuha ni Marco ang papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Superhero. Kung alam lang ng bata, siya ang kontrabida sa kwentong ito. Salamat, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Maingat niyang itinupi ang papel at isinilid sa kanyang pitaka, sa tabi ng mga credit card na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa lahat ng yaman niya, ang kapirasong papel na yon ang biglang naging pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Habang nagpapahinga si Leo, nagpasya si Marco na tumulong sa pag-aayos ng sirang pinto. Habang nagpupukpok siya, isang anino ang tumabon sa kanya. Ang isa sa mga tauhan ni Victor, nagpapanggap na naghahanap ng address. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Aling Marta? Tanong ng lalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Marco. Ito'y nakatutok sa loob ng bahay. Sinusubukang silipin si Eliza at ang bata.
Naramdaman ni Marco ang panganib. Ang paraan ng pagtingin ng lalaki ay hindi ordinaryo. Wala. Mabilis niyang sagot. Hinarangan ng pinto gamit ang kanyang katawan. Walang Marta dito. Sa kabilang kalye ka magtanong. Tinitigan siya ng lalaki ng ilang segundo. Sinusuri siya. Ngumisi ito. Sige, salamat, boss. Umalis ang lalaki. Ngunit hindi umalis ang kaba sa dibdib ni Marco. Kilala niya ang ganoong tingin. Iyon ay tingin ng isang lobo na nakahanap ng kanyang biktima. Napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lang siya ang naghahanap kay Elisa. At ang mga taong ito, hindi sila naparito para lang magmasid. Ang pagdating ng estranghero ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na takot kay Marco. Buong araw, ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat mukha na dumadaan sa kanilang eskinita. Nawala na ang kanyang focus sa paghihiganti. Napalitan ito ng isang mas kagyat na damdamin, ang pangangailangang protektahan sila. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Aling Nena na magbuhat ng ilang sako ng bigas, napansin niyang hirap na hirap itong mag-ayos ng mga gamit sa maliit nitong bodega sa likod ng karinderya. Nay Nena, ako na po dyan. Baka mabigatan pa po kayo. Alok niya. Naku, salamat Kiko. Talagang napakabuti mong bata. Nakangiting sabi ng matanda. Sige na nga, pakilipat lang yung mga lumang kahon sa itaas para magkaroon ng espasyo. Pumasok si Marco sa masikip at medyo madilim na bodega. Amoy ng alikabok at mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang magbuhat ng mga mabibigat na kahon ng mga lumang bote at dyaryo. Sa pag-angat niya sa isa sa mga huling kahon na medyo nabubulok na, biglang bumigay ang ilalim nito. Kumalat sa sahig ang laman ng kahon, mga lumang damit, ilang pinggan na may lamat, at iba pang maliliit na gamit. Naku, pasensya na po, Nay, sigaw ni Marco. Ayos lang yan, iho. Itapon mo na lang ang mga yan, sagot ni Aling Nena mula sa labas. Nagsimula siyang pulutin ang mga gamit para ilagay sa sako. Ngunit isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit, parihabang kahon na gawa sa kahoy. Mukhang luma na rin ito. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ito. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Sa loob ng kahon, nakasalansan ang mga bagay na tila isinumpa niyang kalimutan na. Sa ibabaw, may isang litrato. Siya at si Eliza, kuha noong kaarawan niya 5 taon na ang nakalipas. Nakangiti sila pareho, mga matang puno ng pangarap. Sa ilalim ng litratong yon, naroon ang mga sulat na ibinigay niya dito. Naroon ang isang tuyong bulaklak ng sampagita. At naroon ito, ang bagay na pinakakinamumuhian niya. Isang maliit na keychain na hugis sports car. Ang unang regalo na ibinigay niya kay Elisa noong nagsisimula pa lang sila. Ang keychain ay kupas na. Ang pintura ay natutuklap na sa ilang bahagi. Ngunit naroon pa rin ito. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon din ang kapares nito. Isang keychain na hindi niya kailanman inalis. Isang paalala ng pagtataksil na natanggap niya. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang keychain mula sa kahon. Bakit nandito pa to? Bakit niya itinago ang lahat ng ito kung pera lang ang habol niya? May iba pang laman ng kahon, ilang piraso ng papel. Mga report card ni Leo mula sa nursery, lahat ay may mga star at markang very good. Isang maliit na bankbook. Binuksan niya ito. Ang pangalan sa bankbook ay Elisa Reyes, in trust for Leo R. De Villa. Ang kanyang apelyido, nanlamig ang buong katawan ni Marco. Tiningnan niya ang laman ng bankbook. Ang huling balanse, 1,250 pesos and 35 centavos. 1,000. Ang babaeng inakala niyang tumangay ng milyon-milyon ay may bankbook para sa kanilang anak na naglalaman lang ng kakarampot na halaga. At ginamit nito ang kanyang apelyido. Parang may kung anong malaking bato ang bumara sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan
Sa loob ng 5 taon ay biglang nayanig. Binalikan niya ang keychain. Kinuha niya ang isang maliit na panyo at pinunasan ang likod nito. Noong ibinigay niya ito, mayroon siyang ipinalagay na isang maliit na ukit, isang sikreto nilang dalawa. Habang pinupunasan niya ang alikabok at dumi, dahan-dahang lumitaw ang mga letra. Maliliit. Halos hindi na mabasa. Ngunit para kay Marco, ang mga letrang yon ay kasing linaw ng sikat ng araw. MV loves ER forever. Binitiwan niya ang keychain na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig. Gumawa ng isang maliit na kalansing. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng bodega at sa katahimikan ng kanyang puso. Ang galit na binuo niya sa loob ng 5 taon sa isang iglap ay napalitan ng isang nakakabinging pagdududa. Nakatitig lang si Marco sa mga gamit na nakakalat sa sahig. Ang keychain, ang bank book, ang kanyang apelyido, ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Ang kwentong binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 5 taon, isang kwento ng kasakiman at pagtataksil, ay biglang gumuho, nag-iwan ng isang malaking puwang na puno ng mga tanong. Kung hindi siya iniwan ni Eliza para sa pera, ano ang totoong dahilan? Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Hindi na sapat ang pagmamasid, hindi na sapat ang pagpapanggap. Kailangan niya ng mga sagot, mga totoong sagot. Naglakad siya palayo sa mataong eskinita, sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Arthur, ang kanyang assistant. Arthur, sabi niya, ang boses ay seryoso at walang bakas ng pagiging si Kiko. May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na napaka-importante. Anything, Sir Marco. Ano po iyon? Sagot ni Arthur sa kabilang linya. Gusto kong imbestigahan mo ulit ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang linggo kung kailan umalis si Eliza. Huminto si Marco. Lumunok. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ay check mo ang lahat. Bank records, phone records, lahat. At higit sa lahat, gusto kong malaman ang bawat galaw ng pinsan kong si Victor sa mga araw na yon. Every single detail, Arthur. Understood? Yes, sir. I'll get on it right away. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Marco ay bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Sa wakas, gumagawa na siya ng isang bagay na tama. Samantala, napansin ni Eliza ang pagbabago sa kilos ni Kiko. Mas tahimik ito kaysa dati. Mas malalim ang iniisip. Mula nang iligtas nito ang kanyang anak, naramdaman niyang unti-unti nang natutunaw ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Para sa kanya, si Kiko ay naging isang anino ng proteksyon, isang tahimik na presensya na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa karinderya, siya, si Leo, at si Kiko na inimbita ni Aling Nena, naglakas loob siyang magtanong. Kiko, bakit ka napadpad dito sa lugar natin? Natigilan si Marco sa pagsubo. Naghahanap ng bagong simula. Sagot niya, isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Lahat naman tayo. Malungkot na sabi ni Eliza. May mga bagay sa nakaraan na gusto nating takasan. Nakita ni Marco ang pagkakataon. Ikaw, anong gusto mong takasan? Tumingin si Eliza sa kanyang anak na masayang kumakain ng kanin. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi na ako tumatakas. Dati, oo. Pero ngayon, lumalaban na ako para sa kanya. May kung anong kumurot sa puso ni Marco. Mahirap mag-isa. Dugtong ni Eliza, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kawalan. May mga gabi na gusto mo na lang sumuko. May mga araw na pakiramdam mo, pasan mo ang buong mundo. Pero kapag nakita mo ang nangiti niya, alam mong sulit ang lahat ng pagod. Ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ni Marco.
Ito ang mga gabing hindi niya nakita. Ito ang mga paghihirap na hindi niya naramdaman. Ang kanilang usapan ay nagambala ng pagring ng cellphone ni Marco. Isang unknown number. Alam niyang si Arthur ito. Mabilis siyang tumayo. "Excuse me lang," sabi niya at lumayo. "Sir," sabi ni Arthur, ang boses ay apurado. "May nakuha na ako. Isang malaking bagay." "What is it?" "Yung bank records ni Elisa Reyes. 5 taon na ang nakalipas. May pumasok na 1 milyong piso sa account niya. Galing sa isang offshore account na hindi matukoy. Pero ang mas kahina-hinala, sir, kinabukasan, ang buong 1 milyon ay winidraw niya in cash. At sa parehong araw na yon, siya umalis. Parang gumuho ang mundo ni Marco. 1 milyon. Ganoon pala kalaki ang halaga niya. Ang pagdududa na naramdaman niya sa bodega ay biglang natabunan ng pamilyar na sakit ng kataksilan. Tama pala ako. Tama ako mula pa sa simula. "May iba pa, sir?" sabi ni Arthur. "Yung mga security footage mula sa lobby ng kondo niyo noong linggong yon. Burado. Lahat." Napapikit si Marco. Burado. Sadyang binura. Isang perpektong krimen. Bumalik siya sa mesa, ang muka ay isang blankong maskara. Nawala na ang Kiko na may bahid ng pag-aalala. Ang bumalik ay si Marco, ang taong puno ng galit. "Okay ka lang?" tanong ni Elisa. Napansin ang bigla ang pagbabago sa kanyang aura. Hindi siya sumagot. Tumayo siya. "Kailangan ko nang umalis." Naiwan si Elisa na naguguluhan, habang si Marco ay naglakad palayo sa dilim. Ang puso ay muling pinupunit ng dalawang magkasalungat na katotohanan. Ang mga alaala sa kahon at ang 1 milyong piso sa bangko. Nakatitig lang si Marco sa mga gamit na nakakalat sa sahig. Ang keychain, ang bank book, ang kanyang apelyido. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Ang kwentong binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 5 taon, isang kwento ng kasakiman at pagtataksil, ay biglang gumuho, nag-iwan ng isang malaking puwang na puno ng mga tanong. Kung hindi siya iniwan ni Eliza para sa pera, ano ang totoong dahilan? Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Hindi na sapat ang pagmamasid. Hindi na sapat ang pagpapanggap. Kailangan niya ng mga sagot, mga totoong sagot. Naglakad siya palayo sa mataong eskinita, sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Arthur, ang kanyang assistant. "Arthur," sabi niya, ang boses ay seryoso at walang bakas ng pagiging si Kiko. "May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na napaka-importante." "Anything, Sir Marco." "Ano po iyon?" sagot ni Arthur sa kabilang linya. "Gusto kong imbestigahan mo ulit ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang linggo kung kailan umalis si Elisa." Huminto si Marco, lumunok. Ang sakit ay nandoon pa rin. "I-check mo ang lahat. Bank records, phone records, lahat. At higit sa lahat, gusto kong malaman ang bawat galaw ng pinsan kong si Victor sa mga araw na yon. Every single detail, Arthur. Understood?" "Yes, sir. I'll get on it right away." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Marco ay bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Sa wakas, gumagawa na siya ng isang bagay na tama. Samantala, napansin ni Eliza ang pagbabago sa kilos ni Kiko. Mas tahimik ito kaysa dati. Mas malalim ang iniisip. Mula nang iligtas nito ang kanyang anak, naramdaman niyang unti-unti nang natutunaw ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Para sa kanya, si Kiko ay naging isang anino ng proteksyon. Isang tahimik na presensya na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa karinderya, siya, si Leo, at si Kiko na inimbita ni Aling Nena, naglakas loob siyang magtanong. "Kiko, bakit ka napadpad dito sa lugar natin?"
Natigilan si Marco sa pagsubo. Naghahanap ng bagong simula. Sagot niya, isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Lahat naman tayo. Malungkot na sabi ni Eliza. May mga bagay sa nakaraan na gusto nating takasan. Nakita ni Marco ang pagkakataon. Ikaw, anong gusto mong takasan? Tumingin si Eliza sa kanyang anak na masayang kumakain ng kanin. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi na ako tumatakas. Dati, oo. Pero ngayon, lumalaban na ako. Para sa kanya. May kung anong kumurot sa puso ni Marco. Mahirap mag-isa. Dugtong ni Eliza, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kawalan. May mga gabi na gusto mo na lang sumuko. May mga araw na pakiramdam mo, pasan mo ang buong mundo. Pero kapag nakita mo ang nangiti niya, alam mong sulit ang lahat ng pagod. Ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ni Marco. Ito ang mga gabing hindi niya nakita. Ito ang mga paghihirap na hindi niya naramdaman. Ang kanilang usapan ay nagambala ng pagring ng cellphone ni Marco. Isang unknown number. Alam niyang si Arthur ito. Mabilis siyang tumayo. "Excuse me lang," sabi niya at lumayo. "Sir," sabi ni Arthur. Ang boses ay apurado. "May nakuha na ako. Isang malaking bagay." "What is it?" Yung bank records ni Eliza Reyes, 5 taon na ang nakalipas. May pumasok na 1,000,000 piso sa account niya. Galing sa isang offshore account na hindi matukoy. Pero ang mas kahina-hinala, "Sir, kinabukasan, ang buong 1,000,000 ay winidraw niya in cash. At sa parehong araw na yon, siya umalis." Parang gumuho ang mundo ni Marco. 1,000,000. Ganoon pala kalaki ang halaga niya. Ang pagdududa na naramdaman niya sa bodega ay biglang natabunan ng pamilyar na sakit ng kataksilan. Tama pala ako. Tama ako. Mula pa sa simula. "May iba pa, sir," sabi ni Arthur. "Yung mga security footage mula sa lobby ng kondo nyo noong linggong yon. Burado. Lahat." Napapikit si Marco. Burado. Sadyang binura. Isang perpektong krimen. Bumalik siya sa mesa, ang muka ay isang blankong maskara. Nawala na ang Kiko na may bahid ng pag-aalala. Ang bumalik ay si Marco, ang taong puno ng galit. "Okay ka lang?" tanong ni Eliza. Napansin ang bigla ang pagbabago sa kanyang aura. Hindi siya sumagot. Tumayo siya. "Kailangan ko nang umalis." Naiwan si Eliza na naguguluhan. Habang si Marco ay naglakad palayo sa dilim, ang puso ay muling pinupunit ng dalawang magkasalungat na katotohanan. Ang mga alaala sa kahon at ang 1,000,000 piso sa bangko. Ang balita tungkol sa 1,000,000 piso ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Marco. Ang mga sandali ng pagdududa at awa na naramdaman niya ay muling natabunan ng itim na ulap ng galit. Bumalik siya sa dati, malamig, malayo, at mapanghusga. Naging formal muli ang pakikitungo niya kay Eliza na ikinagulat at ikinalungkot nito. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago ng mood ni Kiko. Sa Makati, hindi na mapakali si Isabela. Ang bawat araw na lumilipas na hindi nila nahahanap si Eliza ay isang panganib. Hindi siya tulad ni Victor na puro kabalang. Si Isabela ay isang babaeng kumikilos. "Hindi na ako makapaghintay sa mga inutil mong tauhan, Victor," sabi niya isang umaga habang naglalagay ng mamahaling lipstick. "Kung gusto mong magawa ng tama ang isang bagay, kailangan mong gawin ito mismo." "What are you talking about? Saan ka pupunta?" Nag-aalalang tanong ni Victor. "Sa palengke." Simpleng sagot ni Isabela. Suot ang kanyang malaking sunglasses at designer dress. Mag-go-grocery. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang palengke ng barangay ay isang lugar na hindi pa napuntahan ni Isabela sa buong buhay niya. Ang amoy ng sariwang isda, ang sigawan ng mga tindera, ang putik sa sahig, lahat ay kasuklam-suklam para sa kanya. Ngunit tiniis niya. Naglakad siya na parang isang reyna
Sa gitna ng mga karaniwang tao, ang kanyang mamahaling sapatos ay pumipitik sa basang semento. Ang kanyang presensya ay agaw pansin. Samantala, si Marco, na nag-aabang ng pasahero malapit sa palengke, ay halos malaglag mula sa kanyang motorsiklo nang makita niya kung sino ang dumarating. Si Isabela. Dito, sa lugar na ito, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Anong ginagawa niya dito? Hindi ito nagkataon lang. Alam na nila. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Elisa, abala sa pagpili ng gulay sa isang pwesto, kasama si Leo. Hindi pa nila nakikita si Isabela. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Mabilis. Pinaandar niya ang kanyang motorsiklo at mabilis na nag-drive papunta sa kabilang dulo ng palengke. Nakakita siya ng isang tumpok ng mga kahon ng kamatis. Walang nagbabantay, walang pag-aalinlangan. Sinadya niyang banggain ito ng bahagya gamit ang gulong ng kanyang motor. Gumulong ang daan-daang kamatis sa sahig. Ay, ang mga kamatis ko! Sigaw ng tindera. Ang eksena ay agad na lumikha ng komosyon. Ang mga tao ay nagkagulo. Ang ilan ay tumutulong sa pagpulot. Ang iba ay nakikiusyoso lang. Ang atensyon ng lahat, kasama na si Isabela, ay napunta sa gulo. Iyon na ang pagkakataon ni Marco. Mabilis niyang pinatakbo ang motor pabalik sa pwesto ni Elisa. Elisa! Tawag niya. Sinisikap na itago ang kaba sa kanyang boses. Emergency! Pinapatawag ka ni Aling Nena. Bilisan mo! Nagulat si Elisa. Ha? Bakit daw? Hindi ko alam. Basta bilisan mo na. Nagtataka man, sumunod si Elisa. Mabilis niyang hinila si Leo at sumakay sa likod ng motorsiklo ni Marco. Mabilis silang umalis, ilang segundo bago pa man lumingon muli si Isabela sa kanilang direksyon. Naiwan si Isabela na nakakunot ang noo, naiinis sa gulo. Wala siyang nakita. Nang maglakad siya palayo, may isang bagay sa sahig ang kumuha ng kanyang pansin. Makintab at kulay rosas. Pinulot niya ito. Isang maliit na hair clip na hugis bulaklak. Ang klase ng murang palamuti na isinusuot ng mga bata sa lugar na yon. Akmang itatapon na niya ito nang may mapansin siyang isang bagay na nakaukit sa likod nito. Isang maliit na L. Leo! Pabulong niyang sabi sa sarili. Naalala niya ang pangalan ng nawawalang anak ni Marco. Tiningnan niyang muli ang hair clip. Mukhang bago pa ito. Ibig sabihin, kalalabas lang sa buhok ng isang bata. Ibig sabihin, malapit lang siya. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi man niya nakita ang babae. Nakahanap naman siya ng isang patunay. Isang patunay na nasa tamang lugar siya. At ngayon, mayroon na siyang dahilan para bumalik. Anong emergency? Ayos lang ba si Nanay Nena? Nag-aalalang tanong ni Elisa habang bumababa sila ng motorsiklo malayo sa palengke. Huminga ng malalim si Marco. Wala. Walang emergency. Ha? Naguguluhang sabi ni Elisa. Pero sabi mo, nakita ko ang isa sa mga regular na customer, lasing na naman. Papunta sa direksyon ninyo. Pagsisinungaling ni Marco. Ayoko lang na mabastos ka ulit. Tinitigan siya ni Elisa. May bahagi sa kanya na hindi naniniwala. Ngunit ang pag-aalala sa boses ni Kiko ay tila totoo. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Salamat, sabi niya. Ngunit para kay Marco, ang insidente sa palengke ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Hindi na sila ligtas dito. Ang anino, nina Victor at Isabela, ay masyado nang malapit. Eliza, seryoso niyang sabi, kailangan ninyong umalis dito ni Leo. Pansamantala. Umalis? Bakit? Saan kami pupunta? May alam akong isang lugar. Isang maliit na apartment na pag-aari ng kaibigan ko sa kabilang bayan. Walang nakakakilala sa inyo doon. Mas ligtas, paliwanag ni Marco. Ako ang bahala sa lahat.
Ang pag-aalok ni Marco ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Elisa. Magtiwala sa isang tao na halos hindi niya kilala, ngunit ang alaala ng mga lasing na nambastos sa kanya, ang takot sa ospital, at ang biglaang paglitaw ng isang emergency sa palengke. Lahat ay nagsasabing tama si Kiko. May panganib. Gabi na nang ihatid ni Marco sina Eliza at Leo sa isang simple pero malinis na apartment sa kalapit na bayan. Malayo ito sa ingay at gulo ng kanilang barangay. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Kiko, sabi ni Eliza habang inilalatag ang banig para kay Leo na pagod na at nakatulog na sa sofa. Ang apartment ay may 2 kwarto. Huwag mo nang isipin, yun, sagot ni Marco. Nakatayo malapit sa pinto. Hindi sigurado kung dapat na ba siyang umalis o manatili. Huwag ka munang umalis, pigil ni Eliza, na para bang nabasa niya ang kanyang isip. Kumain ka muna. Magluluto ako. Ang hapunan nila ay tahimik, ngunit hindi ito ang awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na komportable. Isang katahimikan na may dalang kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman ng kanilang mga puso. Ang tatay ni Leo, biglang sabi ni Eliza, bumasag sa katahimikan. Napatingin sa kanya si Marco, ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Minahal ko siya ng sobra. Pagpapatuloy ni Eliza, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Akala ko, siya na. Akala ko, kami na hanggang sa huli. Nagkamali ako. Isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Pero hindi ko pinagsisisihan si Leo. Kahit kailan, siya ang pinakamagandang pagkakamali sa buhay ko. Bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa dibdib ni Marco. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya pagkakamali, na minahal din niya ito, ngunit wala siyang karapatan. Mabuti na lang nandito ka, Kiko, sabi ni Eliza. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Isang maliit at matapat na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ikaw na lang ang kakampi ko. Ang mga salitang iyon, ikaw na lang ang kakampi ko, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Si Arthur. Sandali lang, paalam niya at lumabas sa maliit na beranda. Sir, sabi ni Arthur, ang boses ay puno ng pagkasabik. Nakuha ko na. Ang alin? Hindi totoo ang bank transfer, sir. It was a setup. Na-trace ko ang offshore account. Nakapangalan sa isang shell corporation na pag-aari. Ni Victor. Parang binuhusan ng yelo si Marco. At yung security head na nagsabing winidraw ni Ma'am Elisa ang pera. Umamin na siya, sir. Binayaran siya ni Victor para magsinungaling at burahin ang mga footage. May video ako, sir. Ang video ng pag-uusap nila. Anong video? Nanginginig na tanong ni Marco. Ang totoong nangyari, sir. Hindi pera ang kinuha ni Ma'am Elisa sa bangko. Nung araw na yon, ang kinuha niya ay ang laman ng isang safety deposit box. Ano kung laman ng box? Huminga ng malalim si Arthur. Ang video, sir. Ang video na magpapatunay sa lahat. I-send mo sa akin. Ngayon din. Iyon lang ang nasabi ni Marco bago niya ibaba ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong walang preno. Ilang sandali pa, isang file ang pumasok sa kanyang email. Nag-aalangan, pinindot niya ang play. Ang video ay malabo. Kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng opisina ni Victor 5 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ni Victor. At sa harap nito, umiiyak ay si Eliza. Hindi ko kayang gawin to, Victor. Narinig niyang sabi ni Eliza sa video. Basag ang boses. Mahal ko si Marco. Kung mahal mo siya, gagawin mo to. Sagot ni Victor, malamig at walang awa. Nalulugi na ang kumpanya, Eliza. Malapit nang mawala ang lahat sa kanya. At kapag nalaman ng pamilya na buntis ka, isang babaeng walang pangalan, walang yaman,
Ikaw ang sisisihin sa lahat. Ikaw ang magiging dahilan ng tuluyan niyang pagbagsak. Gusto mo ba yon? Umiling si Eliza. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. May isang paraan para mailigtas mo siya. Pagpapatuloy ni Victor. Isang investor mula sa abroad ang handang tumulong. Pero may kondisyon siya. Kailangang pakasalan ni Marco ang anak niya. Ito ang tanging paraan para makabangon ang De Villa Corporation. Kung aalis ka sa buhay niya, kung magagalit siya sa'yo, mapipilitan siyang tanggapin ang alok para sa pamilya. Aalis ka para sa kapakanan niya, Eliza. Iyon ang pinakadakilang pagmamahal na maibibigay mo sa kanya. Bawat salita ni Victor ay isang lason, isang perpektong pagkalkula ng kasinungalingan. Ginagamit ang pag-ibig ni Eliza bilang sandata laban dito. Pinatay ni Marco ang video. Hindi niya na kayang tapusin. Hindi siya iniwan ni Eliza. Itinaboy siya. Itinaboy siya para iligtas siya. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi nagalit. Ito ay isang uri ng paghihinayang na napakatindi na halos hindi niya kayang huminga. 5 taon. 5 taon niyang kinamuhian ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Pumasok siya muli sa loob ng apartment. Nakita niya si Eliza na nagtitimpla ng kape, nakangiti sa kanya. Ang naangiting iyon na minsan niyang kinasuklaman ay biglang naging pinakamagandang bagay sa mundo. At pinakamasakit. Eliza, sabi niya, ang boses ay garalgal. Oh, tapos na pala kayo mag-usap? Gusto mo ng kape? Kailangan nating mag-usap. Naupo sila sa maliit na mesa. Ang bigat sa dibdib ni Marco ay parang isang bundok. Paano niya sisimulan? Tungkol sa tatay ni Leo. Panimula niya. Huwag na nating pag-usapan yon. Kiko, tapos na yon. Hindi pa, mariin niyang sabi. Alam ko na ang lahat. Napakunot ang noo ni Eliza. Anong ibig mong sabihin? Alam ko ang tungkol kay Victor. Alam ko ang tungkol sa kasinungalingan niya. Ang mukha ni Eliza ay biglang namutla. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Paano? Paano mo nalaman? Dito na. Ito na ang sandali. Ang katotohanan. Dahil ako si Marco. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tinitigan siya ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Puno ng pagkalito, pagtataka, at unti-unting isang dahan-dahang sumisibol na takot. Tiningnan niya ang mukha ni Kiko, ang magaspang na balat, ang simpleng damit, ang pagod sa mga mata. At unti-unti, nakita niya ang anino ng lalaking minahalan niya 5 taon na, ang nakakaraan. Ang hugis ng panga, ang kurba ng mga labi, ang lalim ng mga mata. Hindi, pabulong niyang sabi, hindi maaari. Ako nga, Eliza, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa galit. Naniwala ako sa kanila. Patawarin mo ako. Ang inaasahan ni Marco ay galit. Sigaw. Sampal. Ngunit ang reaksyon ni Eliza ay mas masahol pa. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Isang tawang basag at puno ng sakit. Kaya pala, sabi niya sa gitna ng kanyang pagtawa, kaya pala ang mga tingin, ang mga tanong, ang pagmamanman, hindi ka naparito para tumulong, naparito ka para humusga. Hindi, Eliza, nagkakamali ka. Nagkakamali? Tumayo siya. Ang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang bagong emosyon. Hindi galit, kundi isang malalim at nakakawasak na pagkadismaya. Pinanood mo akong maghirap. Pinanood mo akong mahiya sa buong barangay. Hinayaan mong isipin kong mag-isa ako sa mundo habang ikaw, sa buong panahong iyon, ay nakatayo lang sa isang tabi. Kinukutya ako sa isip mo. Hindi na ngayon, Eliza. Alam ko na ang totoo. Ngayon? Sigaw niya. Ang luha ay nagsimula nang bumagsak. Ngayong alam mo na ang totoo ano, inaasahan mong magiging okay na ang lahat, nayayakapin kita.
at magpapasalamat dahil sa wakas naliwanagan na ang mahal na hari. Bumagsak ang balikat ni Marco. Ang bawat salita ay isang sampal. Dahan-dahang lumakad paatras si Elisa, palayo sa kanya na para bang siya ay isang halimaw. Mas masahol ka pa sa kanila, Marco. Pinatay mo ako ulit. Tumalikod siya, mabilis na pumasok sa kwarto at binuhat ang natutulog na si Leo. Elisa, saan ka pupunta? Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalabas ng pinto. Dala-dala ang kanyang anak. Papalayo sa lalaking 2 beses sumira sa kanyang buhay. Nakatayo lang si Marco sa gitna ng apartment, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tunog ng mga yabag ni Eliza papalayo ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sinubukan niyang humakbang para sumunod, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Binibigatan ng salang hindi niya kayang akuin. Samantala, tumatakbo si Eliza sa madilim na kalye. Walang ibang dala, kundi ang natutulog na si Leo sa kanyang mga bisig at ang bagong sugat sa kanyang puso. Ang isip niya ay blangko. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Makalayo kay Marco. Makalayo sa isa na namang kasinungalingan. Sa kabilang dako ng bayan, sa isang mamahaling kotse, nag-uusap sa telepono si Victor at Isabela. Nakuha ko na ang address ng apartment, Victor. Sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng tagumpay. Sinundan ng tauhan ko ang habal-habal driver na yon. Mukhang dinala niya doon ang mag-ina. Anong plano mo? Tanong ni Victor. May bakas ng kaba. Simple lang. Kukunin natin ang bata. Siya ang alas natin laban kay Marco. Kapag hawak na natin ang heritier, wala na siyang magagawa, kundi ibigay sa atin ang lahat ng gusto natin, kasama na ang katahimikan niya. Sagot ni Isabela, ang bawat salita ay may kamandag. Habang papalapit si Eliza sa sakayan ng tricycle, isang itim na van ang huminto sa kanyang tabi. Bago pa man siya makasigaw, 2 lalaki ang mabilis na bumaba. Tinakpan ang kanyang bibig. Ang isa naman ay marahas na kinuha si Leo mula sa kanyang mga bisig. Nagising si Leo dahil sa komosyon. Umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Mama, Mama. Leo! Sigaw ni Eliza. Nagpupumiglas, ngunit wala siyang kalaban-laban. Mabilis na isinakay ang bata sa van. Si Eliza ay itinulak ng malakas sa semento. Ang van ay humarurot palayo, nilamon ng dilim ng gabi. Naiwan si Eliza na nakahandusay sa kalsada. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng purong paghihinagpis at kawalan ng pag-asa. Leo! Anak ko! Sa apartment, sa wakas ay natauhan si Marco. Kailangan niyang hanapin si Eliza. Kailangan niyang itama ang lahat. Mabilis siyang tumakbo palabas, sumakay sa kanyang motorsiklo at sinundan ang direksyon kung saan ito nagpunta. Ilang kanto lang ang layo, nakita niya ang isang babaeng nakaluhod sa gitna ng kalsada, umiiyak. Si Eliza. Elisa! Sigaw niya. Mabilis na ipinarada ang motor. Anong nangyari? Nasaan si Leo? Tumingin si Eliza sa kanya. Ang mga mata ay puno ng galit, takot, at isang bagay na mas malala pa, pag-akusa. Kinuha nila. Sabi niya, ang boses ay basag. Kinuha nila ang anak ko at kasalanan mo to. Kung hindi ka bumalik, kung hindi mo kami ginulo, hindi ito mangyayari. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Marco. Pero walang oras para sa sakit. Walang oras para sa pagsisisi. Sino? Sinong kumuha sa kanya? Hindi ko alam. Isang itim na van. Itim na van. Agad na pumasok sa isip ni Marco sina Victor at Isabela. Sila lang ang gagawa ng ganitong kabaliwan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa at kahinaan ni Marco ay naglaho. Ang natira ay ang isang primal na instinct, ang instinct ng isang ama na kailangang iligtas ang kanyang anak. Tumawag ka ng pulis, utos niya kay Eliza. Ako nang bahala dito.
Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang anak natin. Bago pa man makasagot si Elisa, tumunog ang cellphone. Cellphone niya. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot. Hello? Elisa, my dear. Boses ni Isabella ang narinig niya. Malambing ngunit nakakakilabot. I believe you're looking for something or someone. Isabella, nasaan ang anak ko? Ibalik niyo siya. Calm down. Nasa mabuting kalagayan ang Heritier. Pero kung gusto mo siyang makitang muli, ibigay mo ang telepono sa kasama mo. Ibigay mo kay Marco. Nanigas si Elisa. Tumingin siya kay Marco na nakatingin din sa kanya. Ang muka ay nag-aalab sa galit. Dahan-dahan niyang iniabot ang telepono. Victor! Sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at mapanganib. Pinsan! Masayang sagot ni Victor. Kamusta na? Narinig ko, naghahanap ka raw ng anak mo? Huwag mong sasaktan ng bata, Victor. Kung hindi, papatayin kita. Wow, relax. Simple lang naman ang gusto namin. Ang video. Ibigay mo sa amin ang original copy at lahat ng kopya nito. At pirmahan mo ang isang kasulatan na isinasalin mo sa akin ang lahat ng shares mo sa kumpanya. Kapag nakuha na namin yun, ibabalik namin ang bata. Buo at walang galos. Saan? Tanong ni Marco. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng plano. Old North Harbor, Warehouse 13. Isang oras. Mag-isa kang pumunta, Marco. Isang maling galaw. Isang tawag sa pulis. At hinding-hindi mo na makikita ang heritier mo. Ibinaba ni Victor ang tawag. Ang katahimikan sa pagitan ni Marco at Eliza ay mabigat. Ang personal nilang sakit ay pansamantalang nawala. Napalitan ng isang pinagsamang takot para sa kanilang anak. Sasama ako, mariing sabi ni Elisa. Hindi. Delikado. Dito ka lang. Anak ko rin yun, Marco. Sigaw niya, ang kanyang tapang ay biglang lumabas. Hindi ako papayag na maupo lang dito habang nasa panganib siya. Kung pupunta ka, sasama ako. Tinitigan ni Marco ang determinasyon sa mga mata ni Eliza. Sa unang pagkakataon, hindi ang babaeng sinaktan niya ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang ina, isang leona, na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Tumango siya. Habang papunta sila sa warehouse, tinawagan ni Marco si Arthur. Arthur, itrace mo ang lokasyon ng cellphone ni Victor. Ngayon na. At ihanda mo ang team. Huwag kayong papasok hanggat walang signal mula sa akin. Nang makarating sila sa abandonadong warehouse, ang tanging ilaw ay mula sa buwan. Ang hangin ay amoy kalawang at dagat. Sa loob, naghihintay si Victor, may hawak na baril. Sa tabi niya ay si Isabella at sa isang sulok, nakatali sa isang upuan, ay si Leo, umiiyak. Mama! Papa! Sigaw ng bata nang makita sila. Leo? Nice of you to join us, sarkastikong sabi ni Victor. Nasaan na ang mga papeles? Itinaas ni Marco ang isang folder. Nandito, pero pakawalan niyo muna ang bata. Ang video muna, sabi ni Isabella. Nagkaroon ng isang tensyonadong palitan. Inihagis ni Marco ang isang USB drive. Pinulot ito ni Victor at isinaksak sa isang laptop. Habang abala siya, dahan-dahang lumalapit si Marco. Huwag kang lalapit, sigaw ni Victor. Itinutok ang baril kay Marco. Tama na to, Victor, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pamilya pa rin tayo. Tumawa si Victor. Pamilya? Palagi mo akong itinuring na anino mo lang, Marco. Ito na ang pagkakataon ko. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Eliza. May isang malaking drum ng langis sa likod ni Victor. At sa tabi nito, may nakasabit na kadena. Habang patuloy na nagsasalita si Marco para makuha ang atensyon ni Victor, gumapang si Eliza sa dilim. Ito na ang katapusan mo, pinsan. Sigaw ni Victor, ikinasa ang baril. Ngunit bago pa man niya makalabuso ang gatilyo,
Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Itinulak ni Elisa ang drum ng langis. Nawalan ng balanse si Victor. Sa pag-ikot niya, binitiwan niya ang baril. Iyon na ang pagkakataon ni Marco. Mabilis siyang sumugod. Elisa, kunin mo si Leo. Sigaw niya habang nakikipagsuntukan kay Victor. Mabilis na kinalagan ni Elisa ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Isabela. Kinuha ang baril na nahulog. Itinutok niya ito. Hindi kay Marco, kundi kay Leo. Isang hakbang pa, Divya, nanginginig na sabi ni Isabela. Ang kanyang mukha ay nababalot ng desperasyon. At hinding-hindi mo na makikita ang heritier mo. Ang buong warehouse ay biglang natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga at ang mahinang pag-iyak ni Leo sa likod ni Eliza. Ang dulo ng baril sa kamay ni Isabela ay nanginginig, ngunit ang desperasyon sa kanyang mga mata ay matatag. Isabela, ibaba mo yan, sabi ni Marco. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Ipinapakitang wala siyang armas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa baril. Kinakalkula ang bawat milimetro ng distansya. Manahimik ka, sigaw ni Isabela. Dahil sa'yo, masisira ang lahat ng plano ko. Ang buhay na dapat ay sa akin. Walang masisira. Kung titigil na tayo ngayon, pakiusap ni Marco. Tumingin siya kay Victor na nakahandusay sa sahig, hawak ang kanyang braso. Victor, kausapin mo siya. Ngunit si Victor ay tila wala sa sarili, nakatitig lang sa kawalan. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Isabela. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hindi mo kailangang gawin to, Isabela. Pag-usapan natin to. Habang nagsasalita si Marco, dahan-dahan siyang gumagalaw pagilid. Sinusubukang ilayo ang atensyon ni Isabela mula kay Eliza at Leo. Ngunit matalino si Isabela. Huwag kang gagalaw, banta niya. Muling itinutok ang baril sa bata. Sa likod ni Isabela, hindi na malaya ng babae, isang anino ang gumapang mula sa isa sa mga lalagyan ng kargamento. Si Arthur, kasama ang dalawa sa security team ni Marco. Nakatanggap na sila ng signal. Okay, hindi ako gagalaw, sabi ni Marco. Itinaas muli ang kamay. Panalo na kayo. Ibibigay ko ang lahat. Ang pera, ang kumpanya. Lahat. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Ang salitang anak ko ay lumabas sa bibig ni Marco nang may bigat at pagmamay-ari na nagpatigil sa lahat. Napatitig sa kanya si Elisa. Ngumisi si Isabela. Magaling. Gusto ko yan. Ngayon, lumuhod ka. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Marco sa maruming sahig ng warehouse. Ang dating hari ng De Villa Corporation, ngayon ay isang ama na nagmamakaawa. Ang eksenang yon ang nagbigay ng sapat na distraksyon. Sa isang mabilis at tahimik na kilos, sinunggaban ng team ni Arthur si Isabela mula sa likod. Isang maikling sigaw, isang kalabog ng baril na bumagsak sa semento. Tapos na ang lahat. Kasabay nito, dumating ang mga pulis na tinawagan ni Elisa kanina. Dinakip nila sina Victor at Isabela na hindi na nanlaban pa. Ang hustisya, kahit na huli, ay dumating din. Nang mawala na ang panganib, ang adrenaline sa katawan ni Eliza ay napalitan ng pagod. Niyakap niya si Leo nang napakahigpit na parang ayaw na niyang bitawan pa. Lumapit si Marcos sa kanila. Umupo siya sa sahig sa harap nila, hindi masyadong malapit, ngunit sapat lang para maramdaman nila ang kanyang presensya. Okay ka lang ba, champ? Tanong niya kay Leo. Ang boses ay malambot. Tumango ang bata. Ang mukha ay nakasubsob pa rin sa dibdib ng kanyang ina. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at itinuro si Marco. Papa. Ang isang salitang yon ay parang 1,000 karayom at 1,000 yakap para kay Marco. Napapikit siya.
Pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Tumayo si Elisa. Kailangan na naming umuwi. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Elisa, sandali. Pigil ni Marco. Humarap ito sa kanya. Ang galit ay wala na sa mga mata niya. Ang sakit ay nandoon pa. Ngunit natatabunan na ito ng isang makapal na pader ng pagod at hiya. Ang lahat ng kanilang maruruming sekreto ay nabunyag na. Ang kanilang nakaraan, ang kanilang kasalukuyan, lahat ay nakalatag na para pagpiestahan ng mundo. Tapos na, Marco. Nakuha mo na ang gusto mo. Malinis na ang pangalan mo, sabi niya. Hindi yun ang gusto ko. Ano pa ba? Pera? Kumpanya? Naibalik na sa'yo ang lahat. Ikaw, sabi ni Marco. Ang boses ay halos pabulong. Kayo ni Leo. Kayo ang gusto ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elisa. Huli na ang lahat. Iniabot ni Marco ang isang susi. Ang susi sa kanyang ancestral home sa Forbes Park. Para sa inyo to. Lahat. Tinitigan ni Elisa ang susi. Isang simbolo ng yaman at kapangyarihan na minsan niyang tinalikuran. Pagkatapos ay tinitigan niya si Marco. Hindi namin kailangan ng pera mo, Marco. Ang kailangan namin... Huminto siya. Tila nag-iisip ng tamang salita. Ay wala na sa'yo. Tiwala. Iyon ang salitang hindi niya masabi. Tinalikuran niya si Marco at nagsimulang maglakad palayo. Akay-akay si Leo. Naiwan si Marco sa gitna ng malamig na warehouse. Hawak ang susi sa isang kahariang wala ng reyna. Ang hustisya ay naipanalo niya. Ngunit sa proseso, natalo niya ang tanging bagay na may halaga. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking media circus. Ang balita tungkol sa De Villa kidnapping plot ay nasa lahat ng pahayagan at TV. Ang pangalan ni Marco ay nalinis at si Elisa ay biglang naging sentro ng simpatya ng publiko. Ngunit para kay Elisa, ang lahat ng yon ay ingay lamang. Tinanggihan niya ang lahat ng alok ni Marco, ang bahay, ang pera, ang mga abogado. Sa tulong ni Aling Nena, bumalik sila sa maliit na silid sa barangay. Ang tanging hiling niya ay katahimikan. Ngunit hindi sumuko si Marco. Natutunan niya ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang pera at kapangyarihan ay hindi kayang ayusin ang mga sirang puso. Kung gusto niyang makuha muli ang tiwala ni Elisa, kailangan niyang gawin ito sa paraang maiintindihan nito. Isang umaga, nagulat ang buong barangay. Ang magarang motorsiklo ni Marco ay nakaparada pa rin sa tapat ng kanyang inuupahang kwarto. At siya, ang bilyonaryong si Marco de Villa na laman ng balita, ay lumabas na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, may dalang martilyo at pako, walang salita, walang paliwanag. Nagsimula siyang ayusin ang bubong ng karinderya ni Aling Nena na matagal nang may butas. Ang mga tsismosa sa kanto ay hindi makapaniwala. Ang mga dati nangungutya kay Eliza ay biglang naging mga tagahanga. Ngunit si Eliza, na natili sa loob ng karinderya, nagkukunwaring abala, kahit na ang bawat pukpok ng martilyo sa bubong ay parang pukpok sa kanyang puso. Hindi doon natapos. Kinabukasan, siya ang nagbuhat ng mga sako ng bigas. Sumunod na araw, siya ang nagayos ng sirang gripo sa labasan. Hindi siya nagsasalita kay Elisa maliban kung kinakailangan. Hindi siya humihingi ng tawad sa salita. Ipinapakita niya ito sa gawa. Araw-araw, naroon si Kiko. Ang habal-habal driver na handang tumulong. Ang katauhan na minsan niyang ginamit para manakit. Ngayon ay ginagamit niya para maghilom. Isang hapon, habang nagwawalis si Elisa sa labas, lumapit si Leo kay Marco na abala sa pagpipintura ng pader. Papa, tawag ng bata. Napahinto si Marco at ngumiti. Yes, champ? Bakit po si Papa naging Kiko ulit? Ang tanong ng bata ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Napatingin si Eliza sa kanila. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Marco, ang pawis na tumutulo sa kanyang noo,
Ang pintura sa kanyang mga kamay, nakita niya ang isang taong nagsisikap, isang taong nagpapakumbaba. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang maliit na ngiti, ngunit sapat na yon. Nang matapos ang araw, pagod na umupo si Marco sa bangko sa labas, pinupunasan ng kanyang pawis. Ilang sandali pa, lumabas si Elisa. May dala siyang isang baso ng malamig na tubig. Inabot niya ito kay Marco. Hindi nagsalita. Kinuha ito ni Marco. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa kanilang mga balat. "Salamat," sabi ni Marco. Hindi pa rin umimik si Elisa. Tumayo lang siya doon. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit o sakit. Ito ay isang katahimikan na naghihintay. "Marco," sa wakas ay sabi ni Elisa. Ang boses ay mahinahon at malinaw. Hindi na ito ang malamig na boses sa warehouse. Napatingin si Marco sa kanya. Ang puso ay puno ng pag-asa at kaba. "Maupo ka muna. Mag-usap tayo." Ang pag-uusap na yon ay hindi naging madali. Hindi agad nagpatawad si Elisa. Kinailangan ng oras, kinailangan ng maraming pag-uusap, ng mga gabi na puno ng luha, ng mga umaga na puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakita ni Eliza ang pagbabago kay Marco. Hindi na ito ang Marco na mapagmataas, kundi ang Marco na handang lumuhod, handang maghintay, handang patunayan ang kanyang pagmamahal sa pinakasimpleng paraan. Hindi na siya muling nagpanggap. Ipinakita niya ang kanyang tunay na sarili, isang taong nagkamali, ngunit handang matuto at magbago. Isang taon ang lumipas. Hindi na sila nanirahan sa mansyon ng De Villa sa Forbes Park. Sa halip, pinili nila ang isang simpleng bahay sa kabilang bayan na may malawak na bakuran sa likod. Isang bahay na itinayo nila, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan. Si Marco, ang bilyonaryo, ay bumalik sa kanyang posisyon bilang CEO ng De Villa Corporation. Ngunit iba na siya ngayon. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na lang puro tubo, kundi may kasamang puso. At bawat hapon, anuman ang dami ng trabaho, umuuwi siya ng maaga. Si Elisa naman, sa tulong ni Aling Nena, ay nakapagpatayo ng sarili niyang maliit na panaderya sa bayan. Ang amoy ng sariwang tinapay ay pumupuno sa kanilang tahanan, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga paghihirap at ng mga matatamis na simula. Isang hapon, nakita ni Elisa si Marco at Leo sa kanilang hardin. Si Marco ay abala sa paghuhukay ng lupa, nagtatanim ng mga gulay na paborito ni Leo. Si Leo naman ay masayang naglalaro sa kanyang tabi, tumutulong sa pagdidilig. Hindi na ito ang Marco na nakita niya 5 taon na ang nakalipas, ang lalaking puno ng galit at paghihiganti. Ang nakita niya ay isang ama. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Dinalhan niya sila ng malamig na iced tea. Umupo siya sa isang upuan sa ilalim ng mangga at pinanood ang mag-ama. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata niya ay kumikinang sa init ng araw at ng kanyang amang ngiti. Hindi na ito ang mga matang puno ng pagdududa, kundi mga matang puno ng pag-ibig at paggalang. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasinungalingan, lahat ng yon ay nag-iwan ng mga peklat. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpatunay na sila ay naghilom. Ang nagpatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakamali, matuto mula sa sakit, at muling magtayo ng isang bagay na mas matatag at mas totoo. Kinuha ni Marco ang kanyang kamay. Ang pagdikit ng kanilang mga palad ay hindi na kasing init ng dating pag-ibig, kundi isang mainit at matatag na pangako. "Handa ka na ba para sa susunod na kabanata?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Elisa. Ang kanyang nangiti
ay mas maliwanag kaysa sa araw. Si Leo ay tumakbo sa kanila at niyakap silang dalawa. "Kasama ka palagi," sagot niya habang pinipisil ang kamay ni Marco. Ang kanilang paglalakbay ay hindi nagtapos sa pagpapatawad. Ito ay nagtapos sa isang muling pagsisimula. Isang muling pagsisimula sa isang hardin na puno ng pag-asa, pag-ibig, at isang pangakong mananatili sila magpakailanman kasama.